Part 26 na tayo ng Java natin. Dito sa video na to, ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng package, paano gumawa ng class, paano gumawa ng method. At kung paano natin sila titignan or pwedeng tignan para mas maintindihan natin sila ng maayos. So, hindi ko pa siya ituturo ng in-depth dito, no? Pero malapit na tayo sa part na yon. Ilang videos na lang. Ituturo ko na yung in-depth sa method, sa class, sa package, wala naman masyado. Pero ituturo ko rin yan kahit papaano. Tapos, ang pinaka-importante talaga yung mga method. Yung method na yan. Marami tayong kailangan matutunan dyan. Bale, start na tayo. Magsa-start muna tayo sa package. Tuturo ko sa inyo kung ano muna yung package. Basically, ang package, isipin nyo parang ano lang yan, folder lang yan. Diyan nyo ilalagay yung mga pinaggagawa-gawa natin. Usually, ginagamit yan para lang ano, no, maging malinis yung project natin. Kasi isipin nyo, kung lahat ng code natin is magkakasama sa isang folder lang or sa package lang, magiging magulo yung project natin. Ang hirap i-sort out kung ano yung code na to, kung para saan to. Although may mga ibang purpose pa yung package, pero yan yung kasama sa main purpose niya, yung pag-organize ng project natin. So, paano ngayon gumawa ng package? Para gumawa ng package, pwede kayo pumunta dito sa main menu nyo, click sa file, new, tapos package, pwede yan. Or pwede din namang punta kayo dito sa SRC, yan, right click, new, tapos package. So, dito tayo, click natin yan. May lalabas dito na new package na pwede kayo mag-type dito ng name. Ito yung magiging pangalan ng package natin. Lalagay ko siguro my project. Kayo bahala kung ano gusto nyo. Dapat puro small letter yan, no? Yan yung convention natin. Tapos pag pinindot nyo yung enter, lalabas ngayon yung package nyo na my project under dito sa SRC. So, try ulit natin gumawa. Sa SRC ulit, right click, new, package, sabihin natin car. Yan, car. Yan. So, meron tayong dalawang package. So, siguro gusto ko pa gumawa, no? Punta tayo dito. Try naman natin dito sa main menu. Click natin to, new, tapos package. So, makikita nyo dito, may car sa simula kasi naka-highlight yung car natin. Kaya pag gumawa tayo ng package, ina-assume niya maglalagay tayo sa loob ng car na package. Pwede man nating ituloy yan, no? Or pwede nating burahin. Pag binura natin, ilalagay natin yung package dito mismo sa SRC at hindi dito sa loob ng car. So, lagay natin siguro boat. Kayo bahala. Pwedeng boat. So, meron na tayong tatlong package. So, siguro nagtataka kayo kung ano ba tong SRC na to. Kasi bakit dyan tayo naglalagay? Nakikita nyo, meron tayong boat. Dyan natin nilagay. Car, my project. Dyan siya automatic naglalagay kapag wala kayong nilagay na specific na destination ng mga package natin. Pati nga main natin, nandyan din nakalagay, no, under SRC. Kasi ang ibig sabihin ng SRC is source. Ngayon, yung source na to, ito yung lalagyanan ng mga source code natin. Kung naaalala nyo sa part 5 ng Java tutorial natin, tinuro ko sa inyo yung mga source code, bytecode, compiler. So yung source code, ito lang yan, no? Yung mga tinatype natin, yan yung source code. Yan yung kino-compile ng compiler. Kaya natin nilalagay dito sa SRC. Kasi kung wala siya sa SRC, hindi siya mababasa ng compiler. So mataas sa chance na hindi siya mako-compile. So lahat ng mga under ng SRC, for example, itong main, or yung mga nilalagay sa my project, car, boat na files, yun yung mako-compile natin pag pinindot natin yung run. Kaya importante, dito nyo siya nilalagay sa under ng SRC. Balik tayo sa paggawa ng package natin. So, gusto kong gumawa ng siguro isa pang package sa loob ng boat natin. Paano gumawa? Dito tayo sa boat, right-click, new, package. Ngayon, ito nakikita yung boat dot. Dito sa right ng dot, dito natin ilalagay yung pangalan ng package natin sa loob ng boat. Huwag niyong babarahin to kasi pag binura niyo to, ibig sabihin yan is gagawa kayo sa under ng SRC, hindi sa under ng boat. So, boat dot, gusto ko under ng boat ko, meron akong first boat. Ganyan. Enter. So, makikita niyo meron tayong package sa under ng boat natin. O, isa pa, last na. Gawa pa tayo sa loob ng first boat natin.
right-click, new, package. Makikita nyo, meron na tayong boat. Under ng boat natin, merong first boat na package. So, gusto ko under ng first boat package natin, meron tayong siguro parts. Example lang, parts. No? Enter. So, meron tayong parts sa first boat natin. So, ganyan lang gumawa ng package. So, ito mga nested package yan. Kung meron tayong nested loop, no? Meron din tayong nested package. Ito, masyadong no? Mga normal lang to. Yung makakita ng ganyan, yung mga package sa loob ng package. Huwag kayong magugulat kapag nakakita kayo ng mga nested package kasi normal na normal yan. Minsan pa nga umaabot ng 5 yan no? Ngayon, tuturuan ko kayo ng shortcut paano gumawa ng package. So, gawa tayo ng bagong package ulit. Sa SRC, right-click, new, package. So, gusto ko, siguro, animal na package. Ngayon, sa animal na package na to, pipindot tayo ng dot. Pag pinindot nyo yung dot, ibig sabihin yan, gagawa ka ng package sa loob ng animal na yan. So, gusto ko siguro, meron akong dog. So, meron tayong dog na package sa loob ng animal na package. So, gusto ko dagdagan pa. Dot breed. So, meron na tayong breed na package sa loob ng dog na package natin. Tapos, siguro, chihuahua. Chihuahua. Tapos, pindutin natin enter. Makikita nyo, meron na tayong animal na package. Tapos, sa loob ng animal na yon, meron pang nested na package, dog. Tapos, sa dog, merong breed. Sa breed, merong chihuahua na package. So, ganyan lang kabilis gumawa ng package. Hindi na yung parang ginawa natin dito na paisa-isa. Boat, tapos enter, tapos ulit na naman, first boat naman, tapos enter ulit, tapos first, itong parts naman, enter. Okay? Ngayon, naalala nyo na may tinuro ko nung previous video, meron tayong naming convention para sa package. So, ilabas ko ulit yung picture. Yan. Ito yung naming convention na gagamitin natin, reverse domain, para siya sa package. So, com.example.shoppingcart, yung example natin. Mas maganda kung susundin natin tong naming convention na to kaysa dun sa ginawa natin kanina like nung animal.dog.breed.chihuahua kasi ito talaga yung sinusunod natin. Yung dapat sundin para mas, uniform, di ba? So, kung nakalimutan nyo yung previous video, so, bigyan ko kayo ng example. For example, meron kang website na facebook.com, gamitin natin yung example yon, magiging com.facebook. Tapos kung ano yung package na gusto nyong ipangalan. For example, kung ano yung purpose ng package nyo. Kung naalala ko, yung ginamit sa Facebook, Katana ata, no? com.facebook.katana. So, gagayahin natin tong gantong reverse domain na naming convention, no? So, balik tayo sa IDE natin. Gawa tayo ng bagong package natin. Dito tayo sa SRC. Susundin na natin yung reverse domain. So, gawa tayo ng panibagong package na susunod sa reverse domain na naming convention. Right-click, new, package. Tapos, for example, meron akong mycompanyexample.com. Yun yung pangalan ng company ko. Example lang yun, So, magiging com.mycompanyexample tapos kung ano yung gusto nyong ipangalan. For example, app. My app. Yan. So, enter. Magiging ganyan yung pangalan ng package natin. Meron kang com, tapos my company, example, tapos my app. Yan yung dapat na sinusunod nating naming convention sa paggawa ng package. Tapos na tayo sa package. Sa class naman tayo. Siguro, burahin ko lang tong mga ibang ginawa nating package, no? Kasi, mga bad example yan. Ay, hindi tong com. Itong my project, car, boat, animal. Delete. Iwan natin tong tamang paggawa ng package. Kung ang package natin yung nag-organize ng files natin, ano naman yung class? Yung class natin, yung files natin. Okay? So, kung idudugtong natin yung dalawa, yung package, yung maghahawak ng class natin. Okay? Etong main na to, yung nakikita nyong main na to, ito laman yan, is example din to ng class. Etong main. So, main ng pangalan niya kasi main ng pangalan ng class na yan.
Kaya makikita niyo dito, class main, kasi main yung pangalan niya. So again, example to ng class. Ito, automatic sa atin itong binigay na to, automatic na kinreate tong class na to nung gumawa tayo ng project. Pero pwede naman tayo gumawa ng sarili nating class. Paano gumawa ng class? Para makagawa ka ng sarili mong class, punta ka sa SRC, right-click, New, Java Class. Click, tapos ang pangalan ng class mo. Tandaan nyo, may sinusunod tayong naming convention dito. So, balikan natin yung picture na yon. Ito yung class, Pascal case. So, yung every word, yung simulang letter ng every word is dapat nagsa-start sa capital. Tapos yung succeeding niya is naka-lowercase. Wala din siyang ginagamit na blank space or underscore. So, gayahin natin. Siguro ipapangalan ko dito ay siguro first example. Ganyan na lang. Tapos siguraduhin yung naka-highlight tong class na to kasi ito yung kailangan natin. So, enter nyo lang. So, meron na tayong public class first example. So, nakagawa na tayo ng class natin. Katabi lang siya ng main, no? Dito lang siya sa under ng SRC. Again, importante, ulitin ko lang baka nakalimutan nyo, kaya tayo naglalagay sa SRC kasi ito yung mga, dito yung mga source code na nako-compile. Itong first example, main, dito siya mako-compile. Okay? Siguro, gawa pa tayo. Right-click sa SRC, New, Java, siguro second example naman. Second example. Class. Okay, mayroon na tayong mga ginawa nating class. Meron tayong first example, meron din tayong second example. Siguro last na, no? Pero gusto ko, hindi naman sa under SRC lang. Gusto ko nasa loob siya ng package natin. Kaya nga tayo gumagawa ng package is para maging organized tayo. So siguro lalagay natin siya sa My App. So lagay natin siya sa My App. Right-click sa My App, New, Java Class. Gawa tayo dito ng third example. Kaya bahala kung anong gusto nyong ipangalan. Ganito lang pinapangalan ko. Pwedeng alphabet, pwedeng cabinet. Kaya bahala kung anong gusto nyong ipangalan sa class nyo. Basta sundin nyo lang yung naming convention. Okay? So, third example, enter. So, meron na tayong class sa My App natin. Okay? So, nagagawa niya na yung purpose niya, no? So, now organize niya na. Siguro, nagulat kayo, biglang nagkaroon ng package com.mycompanyexample.myapp dito sa third example. Pero sa mga previous na class na ginawa natin, like dito sa first example, click natin, wala naman. Sa second example, wala rin. Pero pagdating sa third example, meron. Diba? Nakakagulat. Bakit kaya? Ito yung tinatawag na package declaration. Importante to para malaman ng Java na yung third example natin, itong class na third example natin is located dito sa com.mycompanyexample.myapp, which is ito, com, nakalagay siya dyan sa mycompanyexample.myapp. So, dyan nakalagay yung third example natin. Ngayon, bakit yung first example tsaka yung second example wala? Kasi nasa default package sila. Meron talagang ganun, default package. Kapag nasa default package siya, hindi nyo na kailangan lagyan ng package declaration tulad dito sa third example. So, makikita nyo, walang nakalagay na package, tapos blah, 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 ganun, no? So, paano nyo malalaman kung default package siya? Ang default package is basically kapag nasa under ka lang ng SRC. For example, ito, first example, nasa default package siya. Itong main, nasa default package din to. Kaya makikita nyo, wala siyang package declaration. Itong second example, wala rin siyang package declaration. Ngayon, ang pinaka-purpose ng package declaration is para kapag meron kang, halimbawa, kaparehas na pangalan, for example, ito, third example, meron ka sa default package mo na third example din yung pangalan. So, gawa tayo, example lang, Java example, third example. Ngayon, makikita nyo, wala siyang package declaration kasi nasa default package siya. Dito, meron kasi nasa My App siya. Ngayon, importante ang package declaration kasi kapag hindi ka naglagay ng package declaration, hindi niya malalaman kung anong third example na class yung ginagamit mo. Pwedeng yun nasa default package,
pwedeng nasa ibang package, malilito yung Java natin. So ito, in short, parang nagbibigay siya ng parang specific na etong third example lang gusto kong gamitin na class. Parang yun yung ginagawa niya. Nagbibigay siya na specific na kung anong class yung gusto mong gamitin. Usually nagagamit yan kapag yung halimbawa may mga kaparehas na pangalan na class. Okay? Pero dinidiscourage yun, no, yung may kaparehas na pangalan. Pero pwede mo gawin yun. Ang dami na nating nagawang class na mayroon tayong first example, second example, third example, pero hindi natin alam kung ano ba ginagawa ng mga class. So ang class is sila naman yung naghahawak ng code natin. Tulad ng nasa main natin, makikita nyo, siya yung maghahawak ng code para sa public static void main. Kung naalala nyo, ang sinabi natin dito is ito yung entry point ng mga code natin. Diyan magsa-start ang code natin. Ngayon, itong public static void main na to is example to ng method. Method yan. Ngayon, mapapansin nyo na, ang method ay hinahawakan ng class. 'Di ba? Class main, class yan eh. Hawak niya ngayon ay method. So, ulitin natin, ang package, siya yung maghahawak ng class natin. Makikita nyo, package, hinahawakan niya yung class natin. Ngayon, yung class natin, siya naman yung maghahawak ng method natin. Makikita nyo naman dito, class, sa loob niya, merong method. Ngayon, yung method natin is yan yung mga code natin. Yan yung mga hahawakan niya, yung code natin. Gawa naman tayo ng method ngayon. Marunong tayo gumawa ng package eh. Marunong na din tayo gumawa ng class natin. Method naman, paano gumawa ng method? So, kailangan under ng class natin, nasa loob ng nakikita nyo yan, yung code block natin, o itong curly braces na yan, sa loob niyan, pwede ka gumawa ng kahit gaano karaming method ang gusto nyo. Gayahin nyo lang to, public static void, yan. Paste. Tapos yung pangalan ng method natin. For example, math, compute, or compute math. Pwede yan, compute math. Pero syempre, naaalala nyo, meron tayong naming convention din para sa method. Lalabas ko lang. Ito, variable or method. Kapag method ka, kailangan naka-camel case ka. Ang camel case, ang first letter ng first word mo ay dapat naka-small letter. Tapos yung first letter ng second word mo ay naka-capital letter. Camel case yan. Okay? So, lalagay ko compute, first word, tapos second word, capital dapat, compute math. Okay? So, huwag niyo kakalimutan yung parentheses, tapos yung curly braces niya. So, ngayon, pwede kayo maglagay dito ng, for example, int x, tapos 1, int y equals 2. Tapos, ipiprint natin system.out.println, lagay natin yung x plus y. Diba? Pwede yan. Gawa pa tayo ng isang example. Gayahin natin yung public static void. Tapos, siguro gawin natin sobrang simple lang. Talk. Magsasalita lang tayo. Huwag niyong Tapos, curly braces, system.out.println. Tapos, sabihin ko lang dito na I like your eyes. Pwede din yan. O yan, tapos na tayo sa method natin. Pero kung nakikita nyo is kapag nirun ko to, wala siyang lumalabas. Hindi natin nagagamit yung talk, hindi natin nagagamit yung compute math. Kasi kailangan natin siyang ilagay sa entry point natin. Kung naalala nyo, di ba, kakasabi ko lang, ang entry point natin ay itong public static void main. So, kung gusto nyong mapagana itong mga method na pinaggagawa-gawa natin, kailangan nyo silang i-mention, or ilagay dito sa public static void main. Pero meron talaga tayong video na separate para dito sa method natin. In-depth talaga. Kasi itong video na to para lang to sa paggawa ng package, paggawa ng class, tsaka paggawa ng method. Pero kung gusto nyo lang makita, kung curious kayo, kung gusto nyo mapagana yung method nyo, ilalagay nyo lang yung method na pangalan niya dito sa entry point natin. For example, itong talk. Gusto mong paganahin yung talk,
ilalagay nyo lang yan. Copy natin, paste natin dito, tapos semicolon, gagana na yan. Pag nirun ko, I like your eyes. Pero, yun nga, inulit ko, ituturo ko tong method in-depth sa mga future videos natin. Pero sandali na lang yun, siguro mga pang-4 or pang-5 video na lang method na yung ituturo ko. Meron pala akong ginawang picture dito. Ayan. Ayan. So, ito yung mga ano niya, no? May package, class, method. Ito yung mga nilalaman nila. Yung package, naglalaman ng classes. Yung class, naglalaman ng methods. Tapos yung method is naglalaman ng codes. Tapos isipin nyo, ito lang siya. Itong mga picture na to, nakita ko lang sa internet yan. Nilagay ko lang dyan. Bale, ang ginagawa kong analogy dito is yung package natin, yan yung school natin. Ito school to eh. Kaya ako sinabing school yan kasi ang school, kung alam nyo is, syempre, naglalaman yan ng, ng mga classroom. Yung mga classroom na yon ay yun yung class natin. Ayan o, yun yung analogy. Kasi ulitin natin, kasi ang package naglalaman ng class, 'di ba? Ang school ay naglalaman ng mga classroom. So package, school, ang class ay classroom. Ngayon naman, yung class or yung classroom natin is, syempre, naglalaman niya ng mga tao, mga estudyante, mga teacher, di ba? So ngayon, yung mga estudyante, teacher na yon, yung mga taong yon, is yun yung mga method, yun yung method natin. Okay? Ito, mga ano yan, no? Itong picture na to, kita nyo, mga estudyante yan. Pwede din yung teacher, sama nyo dyan. So, ulitin natin, yung package, yun yung school, yung class, yun yung classroom, yung method, yun yung mga estudyante. Tapos yung mga estudyante, sila gumagawa ng action nyo. O kaya yung code na ginagawa nyo. For example, yung ginawa natin kaninang talk, compute math. Yun yung mga ginagawa ngayon ng mga estudyante. Yun ang laman ng mga method natin. Okay? Analogy lang to ha. So, kung meron kayong, halimbawa, ibang analogy na nasa isip, pwedeng yun yung sundin nyo. Tinuturoan ko lang kayo ng kung, halimbawa, wala kayong maisip na analogy, pwedeng ito yung nyo, isipin nyo muna. Pag may naisip na kayo, tsaka nyo siguro palitan. Ngayon, mapapansin nyo, related yung package, class, tsaka yung method sa isa't isa. Mapapangalan, tsaka sa mapasagawa. Okay? So, dapat yung method nyo, yung pangalan niya, related dapat sa class. Yung ginagawa ng method nyo, dapat related sa class. Ngayon, yung class nyo, dapat, yung pangalan niya is dapat related din sa package. So kailangan related sila. Kasi kung hindi sila related, malilito ka. For example, bigyan ko kayo ng example lang hindi sila related. So, isipin nyo, pumasok kayo sa mall. Yun yung package natin, mall. Siyempre, sa mall, may mga room yun, di ba? Yun yung magiging parang classroom natin. So, dito, class, yun yung magiging class natin. So, sa mall, merong mga room. Yung room na yun, magugulat ka, bakit math class, biology class, statistics, calculus, bakit ganun yung mga class o yung mga room? 'Di ba? Hindi siya related. Bakit may mga bakit meron ditong classroom no na sa math sa mall? Tapos magugulat ka, pagpasok mo sa math class, embalsamador yung nasa loob. Eh di, mas malilito ka. Bakit ganun yung nangyayari? Bakit may, 'di ba dapat mga math student yung mga nasa loob ng math class? 'Di ba? Talagang kung hindi sila related, malilito ka. So kaya maganda ino-organize natin yung mga pangalan nila, kung ano yung ginagawa nila, dapat related talaga. Kasi kung hindi nyo gagawin yun, kayo, hindi nyo ma-expand yung project nyo. Talagang malilito na kayo. So, pati halimbawa, meron kayong kasama, pati siya malilito. 'Di ba? So, parang spoken rule na talaga yun. So, siguro hanggang dito na lang tayo, no? Mahaba na yung video. Ano lang naman to, paggawa lang naman ng package class method. Sige, so kita-kits tayo sa susunod na video.